masakit man sa part na iiwan ko itong pagbablog ay siguro it's time para magpaalam na muna ako sa inyo. Dadaanan bago tayo makarating doon sa tutulungan natin. Grabe. So ito pala yung experience, nakakatakot. Sobrang lalim yan, oh. Sobrang lalim, lampas tao. Lampas tao yan. Ay, hinahin nyo na kami. Uy, putik. Ano yun? Tama raw? Oh my God, mga kalahi, tignan nyo. Tignan nyo yung kalabaw. Ayun, oh my God. Hala. Ibig sabihin, kayang akyatin to ng tao, itong lugar na to. Nakakamangha. Tignan nyo, nung nakita tayo, huminto din siya ng pagkain. Hala, oh, so paano nagbubuhay ang mga kalabaw dito? Oh my God, grabe. So yun, nakakamangha. Kita nyo ba yan? Hala, may kalabaw. Ang tarik ng lugar na yan, mga kalahi. Paano nagkaroon ng kalabaw dyan? Ayan. Nakakamangha. So tara, tuloy tayo. Sa nakaraang episode natin ay nag-enjoy at na-excite tayo sa zipline ng Amalindos. Ito na nga yung pinaka-controversial na vlog namin dito, sapagkat maraming sabi-sabi na hindi raw kami tumulong sa paghila ng zipline na ito. Pero alam nyo ba na hindi man kami nakatulong dito ay nagbayad pa rin kami ng sapat. Kaya sa mga taong nagsasabi na kinontent lang namin ito na yung content, so panuurin mo. At syempre, bago nangyari ang controversial na vlog namin dito, ito muna yung kaganapan namin bago kami nakarating sa lugar na ito. At ano nga ba ang aming purpose, bakit namin ito ginawa? Syempre, ito na ang kaganapan, panuurin nyo na lang. Yan, so yan. Idol, pwede pong pangalan, malaman yung pangalan nyo? Karasain. Karasain. So, taga saan po kayo? Nicolas Magsisay. Yan, sila yung mga nakasama natin ngayon, mga vlogger sila. From Magsaysay, so sana balang araw maging vlogger din ako. Yan, sila yung team sa Idol. Tapos meron tayong kasama, dalawa. Yes. Tara. Training yan sila. Ay, madam, ano pong pangalan nyo? Jeneline Manuel po. Jeneline Manuel. Single or taken? Pass. Ikaw po, madam, ano pong pangalan nyo? Angela Alexis. Angela. Mateo. Doroteo. May kakilala akong Doroteo taga ano. Taga dyan sa Agri. Yan, sila yun. Tapos meron tayong isang kasama dito. So, idol ko rin siya. So, this is Mr. Mendoreño. Sir Mendoreño, pwede ko bang ano kayo? So, pang-post ko lang po sa akin Facebook. So, first time kong sumama sa kanila sa gantong charity. Ayan. Ano pong masasabi nyo sa pagpunta natin dito? At experience sa... Masasabi ko, sulit. Hindi na ininda yung pagod basta marating namin ng yung tinitirahan ni nanay na isang habang nagagadgad kasi siya, daanan namin ni Mr. Kalahi. So ayun, naantik yung viewers namin na mabigyan daw ng tulong si nanay kahit kunti. Kaya gusto nga pala akong salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin, Mr. Kalahi. Yun. So, ang saya sa pakiramdam ng may mga nakakasama kang ganito. Ganito yung layunin sa ating kalikasan, hindi lang sa kalikasan, sa mga tao. Makakalikasan, makatao at makabansa. Ayan. Sarap pala dito. Yan na, lagot na. 1,252. Jeep, patay kayo. Talaga ng mga idol ko na ito, kaya sorry, sana Tagumpay, saan ba yung supplyin ba yung sityo Tagumpay? Narating na natin yun, ha? Hindi na natapos ang tulong ng Tagumpay. Ano. Buwis buhay na paglalakbay ang ginawa namin, marating lang ang sitio Salafay na matatagpuan sa Barangay Monteclaro, San Jose Occidental, Mindoro, upang ipaabot ang tulong kay nanay na isang matandang naabutan namin sa pagkakayod ng tinatawag na nami dito sa kagubatan. So bagamat inabot man kami ng ulan ay hindi kami nagpatinag
sa aming layunin na makapaghatid ng maganda at maayos na serbisyo kay nanay dahil ito ay request ng isa nating followers at subscribers sa YouTube. At eto rin yung dahilan kung bakit namin ginusto at ma-experience kung paano sumakay sa ganitong klase ng sasakyan dahil mula dito ay nagtatawid ang ating mga katutubong mangyan para lang marating ang karatig na lugar sa rumaragasang tubig dito sa bayan ng Rizal. Sa mga nagsasabi na for a content lang ang ginawa namin dito, so panuorin mo, ito yung content na ginawa namin para lang maipakita sa inyo yung paghihirap ng ating mga katutubong mangyan. Kaya kung isa ka sa nanonood na ito, para sa iyo ito. Nakakalungkot man isipin na kahit ano pa rin yung magandang bagay na ipakita mo sa tao ay may mga tao pa rin talagang pilit kang ibinababa dahil sa sarili nila at pansarili nilang interes sa mga araw na mga ginagawa mo. Kaya ang payo ko lang sa'yo, kung ano yung gusto mo ngayon, gawin mo lang at wag na wag mong isipin yung mga bagay na gusto nila dahil yung mga taong yan, bukod sa walang maitutulong sa sarili mo, wala nang maitutulong yan sa kapwa yan, puro inggit pa ang kanilang iniisip kaya hindi sila umasenso sa buhay. And welcome back to another episode. Huwag muna tayong magpa-stress sa mga bagay-bagay na na-experience natin sa pang-araw-araw nating nakakasalamuha. Kailangan nating enjoy ang sarili natin at huwag na huwag nating ipakita sa kanila na talo tayo dahil kapag nakikita nila, doon sila sumasaya. Gawin lang nating maging masaya ang bawat araw natin para sa susunod pa ay marami pa tayong makikilala. Pansamantala muna tayong huminto sa lugar na ito upang tanawin itong napakagandang bundok na ito na kung makikita nyo sa malayuan ay hindi ko na sasabihin siguro no, pero para siyang suso ng isang dalaga. Ayan, ayan yung isang part dito na nakakamangha kasi makikita nyo naman para talaga siyang suso ng isang dalaga. Ang hirap kasi ibanggitin dito sa part na ito. Good boy kasi tayo, no? Ayan, so update ko kayo tungkol sa kaganapan dito sa amin sa Baguio. Bagyan ng ginto yung lakas ng ulan. At kung makikita nyo, yung kaulapan ay talagang tinatabunan pa rin yung kabilang bahagi ng bundok. So ito naman yung part ng Devil's Mountain. So kung makikita nyo sa malayuan nga, wala ka munang makikitang tulis-tulis. So ibig sabihin yan, patuloy pa rin yung pagragasa ng malakas na tubig dyan at punta tayo sa tulay kung ano yung bagay na makita natin doon. So ang sabi kasi nila, yung part ng tulay na yun ay sobrang lakas daw. I-compare natin siya nung nakaraan na pagpunta natin doon ay talagang makikita natin yung ganda at sariwa na tubig. Ano kaya yung makikita natin ngayon? So tara mga kalahi, samahan niyo ako at puntahan natin yun ngayon. Let's go! Nandito na tayo sa part na ito na hinihintay natin. So kung kanina hindi nyo nakita yung mga tulis-tulis, ngayon meron naman tayong nakikita kahit papaano, maliit lang pero iba talaga yung sulit at nakikita natin doon. Ayan, meron tayong mga nakasabayan, galing silang labasan na pumunta rin. So pansinin nyo yung susumdalaga. Ayan, makikita natin ng malapitan itong Devil's Mountain. Talagang mamamangha kayo sa makikita nyo ngayon mga kalahi. Look at that. So kitang kita dito yung mga sungay ng pinaniniwalaan nilang sungay daw ito ng mga demonyo.
Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng simpleng vlog ko na ito. At makita nyo rin kung gaano nga ba kaganda ang lugar na ito. Ayan, anong napapansin nyo sa bundok na to? Oh my God, ano yun? May nakita ako mga kalahi. Oh my God! Grabe, namangha ako. So may nakita tayo dito. Sa tinagal-tagal ka nung pumunta dito, ngayon ko lang nakita itong kakaibang kababalaghan na ito. Oh my God! Pinilabutan ako. So adjust tayo dito para makita nyo. Pero hindi na kailangan eh. Pero kailangan nating mag-adjust. Oh my God, nakita nyo ba yun? Ano yun? Tamaraw? Oh my God mga kalahi, tignan nyo. Tignan nyo yung kalabaw. Ayan, oh my God. Hala. Ibig sabihin, kayang akyatin to ng tao, itong lugar na to. Nakakamangha. Tignan nyo, nung nakita tayo, huminto din siya ng pagkain. Hala oh, so paano nagbubuhay ang mga kalabaw dito? Oh my God, grabe. So yun, nakakamangha. Kita nyo ba yan? Hala, may kalabaw. Ang tarik ng lugar na yan mga kalahi. Paano nagkaroon ng kalabaw dyan? Ayan. Nakakamangha. So tara, tuloy tayo. Ay, may daan dito. So pwede palang dumaan dito. Sakay patungo itong lugar na to. Ayan, kung makita nyo mga kalahi, sa bawat sulok ng bundok na yan ay makikita nyo yung buhay na tuburan o falls. Oh my God, look at that. So binabalot na ng hamog ang bahagi ng bundok na ito. So napakaswerte natin dahil nakita natin itong ganitong pagkakataon. Bihirang pagkakataon ang makakita ng ganito. So namangha ako sa part na ito dahil kung makikita nyo, grabe. Hala oh, ibig sabihin may naglalagay ng flag sa taas na yon. So yan, kung nakikita nyo yung kanto na yan, may nakita tayong flag dyan. So ibig sabihin, pinupuntahan ng mga tao yan at nilalagyan ng flag. Grabe, so nakakamangha. Sa mga susunod sana makapunta tayo dito. Look at that. Alright, ito na yung update dito sa tulay ngayon. Sa mga pumupunta, ito yung update natin ngayon. So maganda nga ba? Maganda rin. Inulit ko lang yung tanong ko, sagot ko, ano ba yan? Nakikita nyo, yung area na to ay talaga namang napakaganda na. Pero hindi siya halos niragasan ng malakas na tubig. Kasi ito, mapapansin nyo, kung umabot dito yung napakalakas at matinding katubigan, sana napalid na itong bundok, itong kubo na to. Pero makapansin nyo naman, talagang hindi talaga siya napalid. So ibig sabihin, hindi naman ganong kalakasan talaga ng husto. Ayan, so isla na pala itong part na ito. Ayan, isla na pala yan. Tapos ang maganda dito, natatanaw na natin dito yung pag o yung mga mga kaulapan. Oh, so bumababa na yung pag, nararamdaman na natin yung lamig at para siyang ambon. Ayun. Ayun mga kalahi, meron tayong napansin dito. So gusto ko sanang pasukin tong bato-baong. Bato-baong itong tawag dito. Gusto ko sanang pasukin. Pero napansin ko, parang siya, parang ang creepy naman. Papasukin ko siya. Napakalakas ng tubig. May nakita ba kayo? Yun. I-zoom natin para makita nyo. Ayan. Yan. Anong klaseng nilalang yan? Bakit nabuhay yan dito? Ito na kayo yung tinatawag nilang demonyong nakatira dito sa lugar na ito. My God. So meron tayong clips na ipakita na kung saan mayroong nagtagaan dito sa part na to. Grabe. So clips lang naman yun na kunti. Oh my God. Ano to? Mga kalahi, anong tawag kaya sa nilalang na yan? Para siyang sigpin. OMG. God. Oh my God, nakakamangha. Grabe, ibang klase. Update na lang tayo mga kalahi. Update ko lang kayo sa part na ito
Nakakahiya kasi mag-vlog ng maraming tao. So kung nakikita nyo dun, ang daming mga taong pumunta dito ngayon kahit umuulan. So ito yung indikasyon na talaga namang walang makakapigil sa mga taong pumupunta dito, umuulan man o hindi. Sobrang tibay talaga at sobrang ganda ng lugar na ito para sa mga taong gusto lang makapag-isip. So pumunta ako dito kasi ngayon meron tayong pinag-iisipan, no? So kukunin na kasi tayong artista ng GMA 7. Pero pinag-iisipan natin ngayon kung itutuloy ba natin 'yon. So wag nyo nang anuhin yun, wag nyo nang iisipin yun, yung part na yun. So ipagpatuloy ko pa rin yung pagbablog kahit anong mangyari. Alam ko namang nakasuporta kayo dyan. At syempre kahit hindi tayo mag-artista ay makikita naman natin yung suporta nyo, diba? So maraming salamat po. So gusto ko lang ipaalam sa inyo yung pagkakataon na ito. So sana malaman nyo yung katotohanan bakit hindi ko alam kung ito na yung last vlog ko, no, sa part na ito. So nakakalungkot man isipin, pero kailangan nating tanggapin na ito na yung last vlog ko dito sa lugar na ito kasi kukunin na akong artista ng GMA 7. Mahirap, masakit man sa part na iiwan ko itong pagbablog ay siguro it's time para magpaalam na muna ako sa inyo. Ilang araw lang naman, so audition lang naman yun. Pero hayaan nyo mga kalahi, sa susunod i-update ko pa naman kayo kapag nandoon ako. So paano mga kalahi, mag-iingat kayo and God bless. Hala, yung sinabi ko sa inyo kaninang kukunin ako ng GMA 7 na artista, baka maniwala kayo ha. So it's a prank lang po yun. So kahit anong mangyari, hindi pa rin naman natin iiwan itong pagbablog. Syempre mahal ko kayo, so sana mahal nyo rin ako kahit walang nagmamahal sa akin. So mga kalaya, hanggang dito na lang muna and God bless. Uulan na.